Pag umangat po ang presyo ng kalamansi, pati po yung dilaw nito, aangat din. Mangyayari po natin gagawin, siyempre, tsaga-tsaga lang din po tayo ng ating pagbabantay. Siyempre, ang mga kawatan, lalo naman po, kahit sa mababa, ay talaga pong kanilang pagtitiisan na yan po ay pitasin. Dahil nga wala silang panggastos, wala silang pera. Pero tayo mga katribya, bahala sila. Kung mahuli natin, meron sila paglalagyan, pasensyahan. Ganun talaga, dahil mahirap po talaga mga katribya po ang pag-aalaga nito, dahil marami po tayong gastos din. Good morning po sa inyo mga katribya, at po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber, pati na rin po sa ating mga suki ng nakakapanood ito pong ating pong vlog. Meron tayong good news po sa inyo mga katribya. Ngayon po ay umaangat na po muli ang presyo ng ating kalamansi. Ayan, matagal po tayo mga katribya po na naghihintay ng pag-angat po ng ating presyo. Ngayon naman po ay awa po ng Panginoon, tumitinag na po ang kalamansi po natin. Kahapon ay 6, mayroon pong mga kumukuha po ng 7 o 650, depende po doon sa laki ng kalamansi natin. Kaya malaki po ang pag-asa po noong ating pinaghintay. Bagamat na marami na rin po siya talagang dilaw at naghintay na rin po tayo. Ayan, good news yan sa ating po mga ka-farmers, na kung saan ay meron pang mga natitira pong mga kalamansi, no? Kaya ang pag-asa po natin, pag umangat po ang presyo ng kalamansi, pati po yung dilaw nito, aangat din. Mangyayari po natin gagawin, siyempre, tsaga-tsaga lang din po tayo ng ating pagbabantay. Siyempre, ang mga kawatan, lalo naman po, kahit sa mababa, ay talaga pong kanilang pagtitiisan na yan po ay pitasin. Dahil nga wala silang panggastos, wala silang pera. Pero tayo mga katribya, bahala sila. Kung mahuli natin, meron sila paglalagyan, pasensyahan. Ganun talaga, dahil mahirap po talaga mga katribya po ang pag-aalaga nito, dahil marami po tayong gastos din. Although ang naging pataba ang nating ginastos dyan ay halos mga pataba. Hindi naman na tayo po nag-spray, pero syempre yung ating panahon na hinintay, yung ating herbicide, yan, gastos yan. Ay, marami na rin po tayo mga katribya, komodo, marami na rin po nga naging reject o dilaw. Sulitin na po natin ang ating pong paghihintay. Ganyan naman po talaga mga katribya po ang kalamansi. Once na yan po ay tuminag, maubos po yung saksa, yung pong kamurahan. Kasi yung mga nakaraan po ay bumaha po ng kalamansi po sa Kabanatuan. Kaya naman ang bentahan po ay naging matumal dahil sa mababa ang presyo. Ngayon siguro nung maubos na po yung saksa mga katribya, yan na ngayon mga katribya po, magkakaroon po ng chance ito pong ating kalamansi. Sa kalamansi po natin, marami na rin po yung reject, so okay pa naman po yung ating berde. Gaano katindi mga katribya po yung organic natin ginagamit. Kung hindi mo pitasin, ay laglag sa lupa, hindi po matanggal po yung kalamansi. Yung iba nga ay napupuno na sa, natutuyo na po sa pinakatampok, ayaw pa rin malaglag. Ganyan kakapit ang kalamansi pagka mayroong organic. Pero pagka synthetic ay ubos na po yan mga ka-farmers.
Yung iba po nating mga hinog, yung mga berde, nating naipamahagi po sa ating po mga kababayan. At tinan ninyo, kaya pagka magpapamahagi ka ng biyaya, ibabalik din sa iyo biyaya din. Yan po yung isa po sa ating natutunan o sikreto para ikaw ay biyayaan din ng nasa taas. Marunong ka rin magbiyaya sa iyong kapwa. Kaya marami pong napasaya, napaasim ang buka ng ating pong kalamansi. Ngayon, unti-unti na po ngayong umaangat. Siguro makapasko nito yan. 21 na mga katribya. Kaya yun, good news sa ating po mga ka-farmers na naghintay. Sulitin na po natin ang paghihintay natin at konti-konti na lang. Yan. Babalik na uli po din sa taas po ang ating kalamansi. Kung marami rin pong okasyon, malakas pong maubos ang kalamansi. Yan. Yun din pong mga nag-delay, nabutan din po ng paghihinog. Ngayon, ang matira ang matibay. Tayo matibay tayo kaya hintay. Pati po yung kalamansi natin, nakatribya, yan, napulahan na siya. Pero masusulit naman po yung ating pong paghihintay dahil yun na nga, mangat na po ang presyo niya. Diyan naman po kumikita ang ating mga ahente, lalo na po ang mga biyahero. Pag tumitinag ang kalamansi, yan, marami silang nakukunan na mababa. Akala na may-ari ay mababa pa rin, kaya nakukuha nila ng mababa sa presyo. Ang benta nila ay higit sa kalahati. Kaya kung ang ahente ay nakakakuha po ng 650 o 7, ang maaaring ampasan niyan ay mga nasa 8. Lalo na pagdating na sa palengke, libo na ang presyo ng kalamansi. Kaya tayo, tsaga-tsaga lang, hintay-hintay. Tagal-tagal din tayo mga katibya pong naghintay. Sulitin na po natin. Dahil pagka po umaangat po ang presyo ng kalamansi, wala na rin pong selan-selan ang ating pong mga buyer. Lalo na ang mga kawatan, wala na rin silang selan-selan. Ito yung ating kalamansing namulaklak ng marami. Hindi po natin ito na-spray. Ngayon mga buko na yung mga bulaklak. Marami pa mga sumulpot. Kaya lang hindi po natin sigurado kung ito ay maraming buo, dahil nga di natin siya nasundot ng ating pong spray. Pag bilog ang buko, sabihin buo siya, may pag-asa. Ayan. Ayan ang mga buko na mga katribya. Merong mga may buo, meron rin pong may sira. Ayan. Ganyan pagka po talaga po hindi po natin siya mai-spray, mas yamado po yung may sira. Kasi ngayon gumagana na po ngayon ng mga insekto. Sasabay-sabay po natin itong alagaan kapag tayo ay magpapabulaklak na muli. Ating tutubigan at lalagyan po ng ating abono. Ayan. Tsaka po tayo papabulaklak. Ito yung bugbog na po doon sa ating kawatan.
Kaya halos wala tayong makita ng mga berde. Ang itinira po sa atin ay yung yellow. Pero marami naman po ang natira, mga katribya. Talagang iba dilaw na talaga. Ito minsan yung ating inunti-unti. Ay mautak din po yung mga kawatan. Ang iiwan sa iyo yung dilaw, yung berde ang kanyang kukunin. Okay. Good news mga katribya. Sa wakas ay susulit na rin po yung ating pinaghintay. Hintay-hintay pa po tayo ng ating presyo. Sabi ko sa inyo, mauubos at mauubos din po ang kalamansi. Pagka kasi nanatili ang presyo ng kalamansi na mababa, marami na rin po ang mga magugutom na. Marami na rin po ang mga farmers kung saan ay magpapatay na ng kalamansi dahil nanatili ng bagsak. Parang sa kawal lang po yan sa sili. Pag ang sili, ang panigang, bumagsak ang presyo, kaya ang okra, marami nang magpapatay. Lalo na kung 5 piso yung okra. Nako. Ano pa ba ang ikabubuhay nun? Yung tuyo na tutuyo na lang yung ating mga hinog. Ito yung mga part po natin pinitasan. Nauna, malalaki na po yung ating iniwanan. Ayan siya. Kaya hindi naman natin sinagad po yung ating pitas. Marami rin po ang ating bulaklak. Kaya lang hindi lang po natin ito pa na-spray. At nagahol tayo sa ating pong budget. Nakakuha tayo sa sili na focus. Kaya lang yung sili po natin ay under recovery pa siya. Hindi naman siya namatay mga katribya, kaya lang siyempre nagkasakit. Tinan po ninyo, natutuyo na lang po sa tampok po yung ating kalamansi. Ang tagal matanggal. Kaya pagka po natin siya pinapitas, doon lang po siya matatanggal mga katribya. Pagka napalis, kaya malapit-lapit na ang paglilinis nitong ating kalamansi, ng ating mga bunga. So yun yung ating pong mga pataba sa ilalim. Meron tayong extra pataba. Kapit oh. Mukhang bunga pa ito ng September, yung hinog natin. Hindi pa matanggal-tanggal. Kaya inaalis-alis pa po natin siya. Kumakunat. Ngayon mga katribya, marami po ngayon mga naghahanap po ng berde. Dahil ang berde ngayon ang tsaka nga aangat. Pagka ganyang nagmamahal ang kalamansi, hanapin din ngayon yan yung mga dilaw. Dahil yun lang ang halos ang mura. Okay, pagka wala na pong makuha pong dilaw, ayan, magtutuloy-tuloy na ang pagtaas ng kalamansi. Paano tayo makakatsyempo ng presyo kung tayo ay maiinip? Kaya po sa
larangan po ng kalamansi mga katribya, talo ang mainipin tsaka yung wala kang puhunan. Pag wala kang puhunan, wala kang panggastos mga katribya, napipilitan mong ibigay sa mababa ang iyong kalamansi kasi wala kang pang-alaga. Kaya ngayon hindi masyado makapag-alaga ang mga farmers, mababa po kasi ang presyo. Pagka ganyan naman po tumataas mga katribya ang kalamansi, sisipagin naman ngayon ang mga magkakalamansi na mag-alaga. Kaya marami na ngayon magpapatubig na, bibili na po ng pang-abono o yung fertilizer, pataba. Yan na po ngayon ang gagawin na iba. Yung inabutan ng magandang presyo, pero yung hindi inabutan ng presyo, lalapit na ngayon yan kay Bombay. Kay Bombay o kaya kay 5-6. Pag nakapunta na kay 5-6, ayun na. Doon na po magkakawindang-windang na. Kaya pagka hindi umane, loge, ang kikita si 5-6, ang kawawa yung nangutang. Kaya mga katribya, good news, magandang balita. Marami pa tayong natira pong berde sa ating kalamansi. Kahit ito ay pinitik, dahil natanggal lumabas din po ng mga bulaklak mga katribya. Kumbaga sa kawan ihing-ihi na po yung kalamansi natin. Mangangailangan na tayo ng ating pang-spray para po sa ating kalamansi. Ipon-ipon lang po tayo ng ating panggamot pagpitas nya, tsaka po tayo makakabili ng ating gamit sa ating bunga, bulaklak. Yan, nilalaglag po natin itong mga pongkan at hindi naman po kinukuha ng mga biyahero yan. Inaalis pa rin nila yan, pongkan. Ayan, natutuyo na po sa ating kalamansi dahil mapipiga lang kasi ito sa red bag. Ito kasi mga katribya, mapipiga lang ito. Manggagalingan po ng pagkasira, kaya inaalis. Po pwede dito pagka po matigas. Pero pag ganito mga malalambot na, yan, dahil marami na kasi siya mga tusok, kaya yung mga kinakain ng mga putakte. Pagka hindi pinitas ng may-ari, putakte ang pipitas. Pagka hindi po maagad po ng putakte, magnanakaw naman po ang pipitas. Kaya lang mas matindi yung magnanakaw dahil berde ang kinukuha niya. Yung putakte, yung hinog, kakagatin pa rin niya, tutusukin. Tsaka maiiwan yung kalamansi. Sa magnanakaw wala, iiwanan sa iyo dilaw. Yan, naghintay tayo. Yung ganito masarap ito yung pongkan. Tamis-tamis. Ito masarap itong junujus orange na orange, mga pongkan. Ng kalamansi. Mimitas po yung ating kapitbahay, solo niya. Ayan, nakausap po natin. Maganda-ganda po yung kanyang balita na hatid. At
Mataas na po yung presyo ng kalamansi. Balik na ulit doon sa dati. Dati 650, 7. And nung bumaba, nag 500. Nag 450 pa. After ng 450, umangat na naman po uli siya. Ayan, sana tuloy-tuloy na yung pagtaas ng kalamansi. Dahil mahinog na po ang ating mga bunga. Ayan. Consideration na lang sana natin sa magnanakaw, tanggalin na lang yung mga hinog para natuwa pa tayo sa kanila. Iiwan pa sa atin yung mga hinog. Natandaan po pagka po meron tayong kalamansin na wala, ubos ang bunga, putpot. Tapos makikita mo yung mga pinagpitasan, mga nakatingarok. Ayun, daming pongka, no? No? Talagang naninilaw na yung ating damit. Okay. Dami natin pataba nasa ilalim, mga katribya. Iniwanan po natin, malalaki na po siya pang December. Ibang mga bulaklak natin, mga buko na rin. Ito yung pong ating unang pinitasan. Mga buko na yung iba natin, mga bulaklak. Merong may sira, meron naman buo. Ayan. May buo, may sira. Ayan. Wala pa itong pangkuhan, spray. Pero meron pang mga buo naman. Ito, isa doon sa sakit ng kalamansi, ang natuto yung sanga. Pero yan, naalis lang po natin yan, yung dadagta. Yan po ay karaniwang sa kalamansi. Sige mga katribya, ganoon na lang din po, at God bless po sa ating pong lahat. Kita lang po tayo po bukas, update na lang po tayo sa susunod ng pagbabago po ng ating kalamansi, pati na rin po yung ating pong presyo. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.